558 DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagab Vlog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab sa 558. Sa Quezon City, meron pong 2 sa 4 na hold-upper ang arestado sa sinagawang follow-up operation kagabi. Ang suspect ay kinilala si June Armejo, 19 anyos, taga-barangay San Roque, at isang minor de edad na itinago sa pangalang Alfredo, 15 anyos. Matapos pong mang-hold up sa mga pasero na isang pampaserong jeep. Nagpakilala mga biktima sina Cynthia Maximo, 23 anyos, negosyante, Syra Medes, 28 anyos, isang clerk, at Joy Libroson, 24 anyos, nang dumulog sa Station 2 ng QCPD matapos ang nangyari. Napatid na nasa kanto ng North Avenue at Agham Road ang jeep nang pumasok ang 4 na suspect at tinutukan po ang mga pasahero. Nilimas naman ito ang iba't ibang mahalagang gamit ng mga pasahero o sakay sa jeep gaya ng cellphone, ATM cards, alahas at pera sa dali-daling umalis papasok ng Agham Road. Naniniwala mga gawad na may kinalaman na mahold-upan ito sa mga nangyayaring hold-upan sa Agham Road. Nung kasagsagan din ng protesta ng mga informal settlers laban sa demolition team. Marikina naman, tinupok ng po yung isang apartment sa Eustaquio Street, Barangay Concepcion 1 kaninang umaga. Sa ulat, pasado alas 8:15 kaninang umaga nang magsimula yung apoy sa ikalawang palapag ng isa sa mga unit ng paupahan. Nilinaw na Marikina Fire Station na mabilis na kumalat ang apoy sa naturang 3-door apartment. Inaalam pa ang pinagmula ng sunog na umabot sa ikatlong alarma. Naglalagablab na mga balita. Ang detalye muna sa paglalagakan po ng mga labi ng huling namatay sa Serendra explosion, inaayos pa. Sama natin sa balita, may report si Joyce Adra. Joyce, i-radyo mo. Hindi pa masabi ni Attorney Raymond Fortun kung saan ibuburol ang labi ng kanyang kliyenteng si Angelito San Juan na binawian ng buhay kaninang pasado alas 12 ng hating gabi. Ito ay matapos ang mahigit isang buwang pagkakaratay sa St. Luke's Hospital sa Taguig City matapos ang pagsabog sa kanyang inuupahang condominium unit sa Serendra sa Global City. Ayon kay Fortun, ang kapatid ni San Juan na si Ruben ang personal na nag-aasikaso sa labi ng kanyang kliyente at pinag-uusapan pa ng pamilya nito kung saan ito ibuburol. Si Angelito San Juan ay senior data architect ng American Honda Company sa California, USA at dumating ito sa bansa noong May 31 para dumalusana sa isang kasalan nang magkaroon ng pagsabog sa nasabing condo unit. Multiple organ failure ang idineklara ng kanyang mga doktor na naging sanhi ng pagkamatay nito bunga ng pagsabog. Nagpaabot na rin ang pakikiramay sa pamilya ni San Juan ang Ayala Land Incorporated na siyang developer ng Serendra. Ang sa naturang pagsabog, namatay din ang 3 empleyado ng Abenson habang 4 na iba pa ang nasugatan. Kasama mo sa Southern Metro Manila para sa DZXL 558 Choice Adra Tatak RMN. May sunog rin kanina sa Naga naman. Kaninang umaga nagsimula at nasunog yung isang 3 palapag na pamilihan at bago nangyari yung sunog, nakaririgo na malakas na pagsabog mula sa ikalawang palapag nito. Pinagtulungan ng mga bumbero ang pag-apula sa kumalat na apoy mula sa Master Square maging sa mga katabi pa nitong mga establishmento. Patuloy nang iniimbestigahan ngayon ang pinagmula ng sunog kung saan tiyatay abot sa 30 milyones ang halaga ng danyos na idinulot nito. 6 na peking collector ho ng STL, Small Town Lottery, arestado. May balita si Efren Alcantara ng RMN Bulacan. Efren, i-radyo mo. Sama Efren. Naglalagablab na mga balita. Balikan natin si Efren Alcantara samantala. DZXL Bulat Palaro. Sports na muna tayo mga kasama. Nasunog kanina, no? Sa Naga yun, di ba? Naga na. Nangolekta. Balikan natin. Tinupok na apartment yung binanggit naman natin sa May Concepcion, Marikina. Ito sports muna bago si Efren Stanway. Muli pong pinatigo si American undefeated boxer Floyd Mayweather Jr. si former 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Sa kanya pong pahayag, dinawag niyang laos na umano si Pacman
Nilinaw din ni Mayweather na tapos na ang karir niyang Filipino ring icon kasunod ang masaklap nitong pagkatalo kay Juan Manuel Marquez. Dalawang talo yun, di ba? Oo, Kasunod. Binati pa ni Floyd ang Mexican boxer sa pagsasabi isang mga itong legend, si Juan Manuel Marquez daw. At kanya itong hinahangaan. Pero si Pacquiao has been, sabi niya. Sa pagtatapos ng kanilang 11 City 2 Country Promotional Tour, tuloy na sa training camp si Mayweather at middleweight champion Canelo Alvarez. Naglalagablab na mga balita. DZXL Showbiz Balita. Showbiz. Loli. Showbiz. Hello everybody and everywhere. Yeah, I'm here. It's me, Loli Papa. Hello Rambo, nakikinig. Uy. Oo. Wala kang moto sa tanghali Yung MOTTO mo ay umaga lang. Kaya i-reserve mo na muna yung hawak-hawak mo ngayong MOTTO mo. Nagpalita ng mainit na post sa Instagram yung dalawang actress na sina Melissa Mendez at Alma Concepcion. Napagalaman na may kinalaman sa kanilang online business ang matinding parinigan ng dalawa. Nagpayag una ng saloobin si Melissa Mendez kaugnay sa di umano'y pamemeke ni Alma ng bilang ng kanyang mga followers para lamang makapang-akit ng mga online sellers. Muling nag-post si Melissa na hindi siya naiinggit kay Alma. Kaya niya nasasabi ang mga ganong bagay dahil wala namang dapat kaiinggitan sa actress. Lalo na mga ghost followers daw umano yung mga follower ni Alma. Kaya nga Alma ghost. Diba sa kanya Alma is ghost. Kaya may ghost follower. Ganun pala yun. Yung ibig sabihin ng Alma, kaluluwa. Kaluluwa, diba? Hindi man nagpapangalan si Alma sa kanyang mga posts, ay tila mga sagot ito at patama na rin sa mga pahayag o posts nitong si Melissa Mendez. Pinag-uusapan ang ganyan, binabalita, hindi ko naman kilala kung sino ito mga to. Hindi ko maalala yung mga itsura. Mga has-been na rin siguro to, no? Basta yung mga nakakilala sa kanya, sa kanila, may away ho sila ngayon. Mga tira-tira sa Insta. Yan. Okay, it's me, Loli. Loli Papa-ra-pa-pop. Loli Pop. Thanks, Loli. Instant away sa Instagram. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Si JC at Jardine. Nakikinig raw si JC at Jardine. Ayan. Happy listening. Teletek. Happy listening. Para-paraan lang yan, di ba? Happy listening sa mga taga-ATC Healthcare. Yan. Kita mo na. Magandang tanghali sa inyo, ha? Magandang tanghali po, Uan. Para naman po sa balitang panghimagas. Nagpagawa ang isang dating master sa India ng sariling bersyon ng Taj Mahal para sa kanyang namayapang asawa. Ginamit ni Faizul Hasan Qadari ang lahat ng kanyang naipon para sa pagpapagawa ng bersyon niya ng Taj Mahal. Kanya, di ba? Parang castle. Oo. Na hindi man kasing laki at ganda nito ay sapat na para matupad ang pangako niya sa kanyang asawa bago ito namatay noong 2011. Dinala niya ang isang grupo ng mga manggagawa sa lungsod ng Agra para makita ang Taj Mahal at magpagawa ng replika na walang mga nakaukit. Binenta niya ang kanyang lupain, mga alahas ng asawa at ginamit ang kanyang pensyon at lahat ng naipon para sa katuparan ng kanyang pangako pagmamahal sa asawa. Celestial love. Yeah. Ang tawag daw dyan. Kahit patay na So, tinapay pa rin niya. nakalibing doon ngayon yung asawa niya. Doon din nakalibing. Walang sinabi po Hindi kasi yung Taj Mahal, di ba? May kwan yun. Ni Oo. pwede. Ano pwede? Malay natin.
At yan po ang balitang panghimagas kundi si XL Sinwon, Chong Sinwo, Sure Phoebe, Tatak Armen. Thank you, PB. Kala ko, Wala. bibigyan mo assignment si PB. Sarap laro ito si PB. Thank you, PB. Regards ka, Casey. Yan. Congratulations. Nag-blush. Diba? Napatakip yung bibig niya. Ganun. Okay. Salamat sa RLC Mineral Drops. Available yan sa Mercury, Southstar, Banson at Mercury Drug Curemed Pharmacy. Meron din. Ayun. At PCSO. Ay, nga pala, congratulations. Speak of PCSO dahil sa fortune teller, isang teller? 66 manghuhula, 66-year-old kasamang Weng, retiree from Manghuhula? Taguig, ang nanalo noong June 27. Nag-claim na nung Martes na makalawa ng kanyang premyong Yung may malaki. 33.9 million. Akala ko yung Iba-iba ito. 160. 642 to noong June 27. Sabi ni GM Jose Ferdinand Rojas, papa-donate daw sa simbahan, papabili ng, yan naman, ginagawa naman na nananalo. Ito Bibili sa ng amin. bahay. At bibigyan din daw yung fortune teller na Sabi sinabi mo. dito sa 66-year-old retiree daw, babae, na tatama ka sa loto. Pa-fortune telling tayo. Lalo sa mga mister na gustong magpakita ng tikas at lakas kay misis, pag-uwi. Hindi kailangan ng fortune telling dyan. Kailangan dyan Robas Supplement for Men, ha? Di umatras, di umayaw sa bawat laban dahil sa Robas Astig ka. Available sa Mercury Drug, Watson's, Generics Pharmacy, Generica, SM, at Rustan's. At lahat ng mga leading drugstores, supermarkets nationwide. Thank you. Thank you. Ano pa bang mga abate? Wala na. Maganda. Bukas ulit. Tuloy nyo lang po, Para tayong Star Talk, Mga na mga bumabate. Manay Lolit, gandang tanghali po, ha? Kinagaya namin kayo, nagbabili sa mga pabate. Salamat din, ha, sa Philippine Airlines. Iya. At dire-diretso na po mga naglalagablab na balitang Tatak RMN yung napakinggan sa DCXL 558. Ngayong tanghali na, abay, Webes na. Ang bilis. Bukas Biyernes na. Talaga. July 4, 2013. Kasama niyo po sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay, ako si Buddy Oberas. At from the city of Sambo, Luis Primo Hermano, Weng de la Peña. At kami po ay Tatak RMN. Subayin mo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo! Milyonaryo na ako!